Maligayang araw mga kaki, kapuso, kapamilya, kasama, katropa, kabaro at sa lahat ng iba pang kaki dyan. Narito po ang inyong Mr. K, ang inyong kasama sa talakayan. Ayon sa kasabihan, na ang tao daw ay hindi nasisiyahan sa kung ano ang status sa buhay, kahit marami kang pera, ari-arian, at ano paman ay hindi pa rin sapat para ikaw ay makontento sa kinalagyan mo. Sa videong ito ating tatalakayin, ang tungkol sa apat na anak ng tagapagtatag ng Valacar Transit, o Yanson Group of Bus Company, YGBC, na mas kilala sa tawag na Ceres Liner, walang iba kundi ang mag-asawa Ginoong Ricardo B. Yanson Sr. at Ginang Olivia Villaflores Yanson. Sa mga tauhan ng Yanson Group, empleyado at mga mamayan, na tumatangkilik sa kumpanyang ito, ay hindi po nila inaasahan, na sa likod ng magarang buhay ng pamilya, ay mayroon pa ring panahon na hindi sila magkasundo. Bago natin ipagpatuloy, ang ating talakayan mga kakay, kung bago ka pa lang nakabisita sa aking channel, at sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe, ay subscribe muna yan, at pindutin na rin ang bell para naman updated ka sa mga videos ni Mr. K. Ibinasura ng hukom ng Bacolod Regional Trial Court, ang kasong sibil na isinampa sa bilyonaryong si Olivia V. Yanson, OVY, laban sa kanyang apat na anak, para sa pagpapawalang bisa sa extrajudicial settlement, o EJS, ng ari-arian ng kanyang yumaong asawa na si Dr. Ricardo B. Yanson Sr., tagapagtatag ng Yanson Group of Bus Companies, YGBC. Si Bacolod RTC Branch 42 Judge Maria Lina Gonzaga, sa kanyang utos na may petsa 2 ng Oktubre ay nagpasya na, ang reklamo ay, gaya ng dapat, iniutos na e-dismiss ng walang pagkiling. Si OVY ay nagsampa ng kasong sibil, para sa pagpapawalang bisa ng EJS laban sa kanyang apat na anak sina Roy, Emily, Selena at Ricardo Jr., na kilala rin bilang Yanson 4, na sa isang press statement noong Linggo 3 ng Disyembre, ay tinawag ang desisyon ng korte, isang malaking tagumpay. Ang pagbasura sa Civil Case Number 1815199 o paghamon ni OVY sa legalidad, at bisa ng EJS ay nangangahulugan na siya, at ang kanyang paksyon, na kinabibilangan ng kanilang mga kapatid na sina, Leo Ray Yanson at Jeanette Y. Dumangkaz, ay nabigo na mapawalang bisa ang EJS DIDS, ang Yanson 4 sa kanilang pahayag na ipinadala ng Forton, Narvaza at Salazar Law Office. Dahil dito, ang Yanson 4 ay nananatiling mayoryang shareholder, ng mga korporasyon ng bus ng Yanson, at partikular, ang Valacar Transit Incorporated, na may pagmamay-ari ng 61.17% ng mga bahagi ng huli. Sa bagong pagunlad na ito, nagiging malinaw na ang lahat ng mga kasong isinampa laban sa Yanson 4, kabilang ang mga dinala sa pangalan ng Valacar Transit Incorporated, laban sa apat na magkakapatid, tulad ng kwalipikadong pagnanakaw, ng mga ari-arian ng kumpanya, at karnapong ng mga sasakyan ng kumpanya, na isinampa ng mga taong autorisado ni Olivia, sina Leo Ray, at Jeanette sa kanilang mga pagpupulong, ay walang legal na batayan, sabi ng pahayag ng pahayagan. Dahil ang karamihan sa Yanson 4, ay legal na may karapatan sa kontrol, at pamamahala ng mga operasyon ng legacy ng kanilang ama, ng YGBC, sinabi nito. Si Dr. Ricardo B. Yanson Sr., ang tagapagtatag ng YGBC, ay namatay nang hindi nag-iiwan ng testamento noong October 25, 2015. Kasunod nito, ang kanyang mga compulsory heirs, o tagapagmana, na si OVY at kanilang 6 na anak, ay nagsagawa ng isang EJS ng kanyang ari-arian noong 16 ng Desyembre taong 2015, na binago noong 20 ng Desyembre taong 2017 upang isama ang lahat ng umiiral na mga ari-arian, na hindi natagpuan sa unang EJS, upang mahati at maipamahagi, ang buong ari-arian ni RBY sa kanilang mga sarili. Noong 10 ng Oktubre taong 2013, kung saan lahat sila, ay sumang-ayon sa isang tuloy-tuloy na paglipat sa huli ng lahat ng bahagi, sa mga kumpanya ng bus, na hahatiin ng pantay-pantay sa 6 na magkapatid na Yanson, sinabi sa pahayag ng Yanson 4. Ang ari-arian ni RBY, ay binubuo ng ilang bahagi sa iba't ibang mga korporasyon ng pamilya, mga tunay na ari-arian, mga deposito sa bangko at mga sasakyan. Lahat ng ari-arian ng real estate, deposito sa bangko at sasakyan ay napunta sa OVY habang ang lahat ng bahagi sa mga korporasyon ng pamilya, na hahatiin ng pantay sa 6 na bata, ay napunta sa 6 na magkakapatid sa isang katumbas na pagpapalitan ng mga karapatan, sabi ng pahayag ng Yanson 4. Sa madaling sabi, binitiwan ni OVY ang lahat ng shares niya sa YGBC, pabor sa 6 niyang anak kung saan ang pinagsamang pagmamay-ari,
ng Yansan 4 na share sa YGBC, na kina Roy, Emily, Selena at Ricky, ay tumaas sa 61.17%, kaya sila ang majority shareholders, dagdag nito. Ito ay makikita sa General Information Sheets, GIS, ng iba't ibang kumpanya ng BOS, pagkatapos ng pagpapatupad ng EJS, noong 2015 at ang mga taon na sumunod hanggang sa kanilang intra-corporate dispute noong 2019. Nagpetisyon si OVY sa korte noong ika-9 ng Oktubre taong 2018 na ipawalang bisa, ang extrajudicial partition, at distribution at mabawi ang kanyang share sa YGBC, sabi ng Yansan 4 statement. Ang Y4 o Yansan 4 ay mahigpit na tinutulan ang petisyon na ito dahil si OVY ay nasa mabuting pag-iisip ng malaya at kusang loob niyang binitiwan ang kanyang mga bahagi at hindi siya pinilit o pinipilit na gawin ito, sabi ng pahayag. Ang kaso ay nakabinbin sa korte sa loob ng maraming taon, lalo na sa panahon ng COVID-19 pandemic outbreak na nagsasara sa mga operasyon ng korte. Samantala, dahil sa ilang isyu sa pamamahala at tiwala, ay iginiit na sila ang mayorya. Pinalitan ng Yansan 4 si Leo Ray bilang presidente ng YGBC noong ika-7 ng Hulyo taong 2019, sabi ng kanilang pahayag. Ang pagkaantala sa paglilitis ng kaso ay pangunahing dahilan sa paghahain ng mga amendment ng reklamo at ilang mosyon ng mga abogado ng OVY, sinabi nito. Sa wakas, noong Oktubre 2, 2023, ibinasura ng hukom ng Regional Trial Court Branch 42 ang petisyon ni OVY na nagsasaad ng pagkahilig ng huli at ng kanyang mga abogado, na walang pakialam sa mga proseso ng korte, idinagdag ng pahayag. Napansin ng hukom na si OVY at ang kanyang mga abogado ay nagsampa ng inamyendang reklamo noong ika-11 ng Oktubre taong 2018 upang amyendahan lamang ng pangalawang reklamo noong ika-25 ng Setyembre taong 2019, ngunit noong ika-25 ng Setyembre taong 2023 ay inilipat na bawiin ang pangalawang binagong reklamo, ika-25 ng Setyembre taong 2019 at ipagpatuloy ang mga pagliliti sa ilalim ng unang binagong reklamo, ika-11 ng Oktubre taong 2018. Higit pa rito, sa halip na sumunod sa utos ng korte, ang nangungunang tagapayo ng OVY ay umatras mula sa kaso at hindi nagsampa ng pagsunod na iniaatas ng korte, at sa halip ay nagsampa ng ekstensyon ng oras upang sumunod dito. Tamang sinabi ng korte na ang kaso ay naantala ng humigit kumulang 2 taon, hindi kasama ang mga taon ng pandemya, dahil sa kasalanan ng OVY at ng mga tagapayo. Justice delayed is justice denied, sabi ng pahayag.